Aray! Wow! Lakasan mo ang pagbuhat. Hug it up. Aray ko! Malakas talaga ang matandang ito. Wow! Hoy! Diyos na talaga siya sa mundo ng negosyo. Ang galing! Hoy, tama na yan. Panasan mo ang laway mo. Ang isang Diyos ang ganyan. Para sa mga tulad natin, tingin lang ang pwede. TSK, TSK, TSK. Hoy, 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 matanda. Umalis, umalis, umalis. Hinaharangan mo ang Diyosa. Nakatulog ako sa babae yan. HMPH. Hahaha. Sa panaginip mo, ibig sabihin. Oo nga, kahit sa panaginip mo, hindi mo siya makukuha. Hoy. Sinabi sa akin ng matandang ito dati, na siya ay isang uri ng playboy mula sa capital. Oo nga. Sabi niya, siya ang #1 playboy sa capital. Lahat ng mga anak ng bureaucrats ay mga kapatid niya. Oh, wow. Ang matanda ay ganun kagaling? Kung ganun siya kagaling, sa edad niya, bakit siya pupunta magtrabaho sa construction site kasama natin? Akala niya ba tanga kami? Oh, hey hey. Sinasabi ko sa inyong dalawa, wala kayong alam. Ako. Noong bata ako, medyo reckless ako. Nagkamali ako ng mga tao. Hindi ko naprotektahan ang babae na minahal ko. Kaya, nag-promise ako sa sarili. Magiging malakas ako sa sarili kong pagsisikap para makamit ang isang lalaki. 200 ultimate goal. Oh, boy. Ano ang 200? Hindi ko alam. Ang tinatawag na 200. Assets na higit sa 10 bilyon. At lifespan, para mabuhay ng higit sa 100. Para sa goal na yan, nagdesisyon ako ng mahirap at pumunta sa ang White Cloud Temple sa Kunlun Mountain upang magsanay sa martial arts at linangin ang aking isip, upang palakasin ang aking katawan. At sa loob lamang ng 3 taon, nagtrabaho ako sa mahigit 100 iba't ibang industriya. Upang tunay na maunawaan na ang karunungan sa mundo ay kaalaman, at ang karanasan ng tao ay literatura. Anong oras na? Kaya, nakikita mo, kaya nga ang isang dating top playboy ng kabisera ay maaaring magtapos dito na nagtatrabaho kasama ninyong dalawa bilang mga kapwa manggagawa. Ay, kuya. Ay, pare, ang sinasabi mo. Isang salita man, hindi ako naniniwala. Hoy! Kung totoo ang sinabi mo, kakainin ko ang lupa ng patiwarik. Hoy, hoy, hoy. Tito, kung gusto mong maniwala kami, hindi naman imposible. Kwento mo pa. Paano mo ba natulugan? Ang business goddess na si Ye Tao-Tao. Ha, 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 ha. Ang tsismoso ninyong dalawa. Kahit ang nangyayari sa ilalim ng kumot ng iba gusto nyong malaman. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ito, Salikpitin ang bawat kwarto. Kung hindi natin siya mahahanap ngayong gabi, walang makakapagpahinga. Kilos. Tito, pakiusap. Sagipin mo ako. Doon. Pakiusap. Sagipin mo ako. hoy! Sandali lang. Pag-isipan mo. Ako ang natulugan! Ay, sige na. Magkwento ka na lang ng magkwento. Matanda na si Tito. Hayaan mo na siyang magsabi ng gusto niya. Kami, naiintindihan namin. Ha ha ha. O Yang Chen. Hinahanap mo ako? Hanapin natin si Tito. Hoy, Tito, Tito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Tito, buntis ako. Buntis ka? Anong kinalaman ko doon? Ang sanggol
ay iyo. Akin? Binibini. Tigilan mo na yan. Marami na akong nakikitang manloloko kaysa sa mga mainit na pagkain mo. Bukod pa riyan, matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa mga babae. Ikaw. Ano? Aatras ka na ngayon pa? Ikaw si Ye Tao-Tao. Hoy, hoy, hoy. Pare. Swerte mo, pare. Hoy, wag mo akong hilahin. Ginoo, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan na panagutan mo ito. Kailangan mo lang sumama sa akin sa ospital at pumirma dito. Si. Ay, wow. Hi. Totoo pala ang sinasabi niya. Maghintay ka lang dito. Kapag napirmahan na natin ang mga papeles, malaya ka na. Hoy, Binibini? Naisip ko na ito. Kung talagang akin ang bata, pananagutan ko ito ng buo para sa iyo at sa bata. Pananagutan? Paano mo gagawin yan? Sa pagbubuhat ng mga ladrilyo? Ha, Ginoo, dapat unahin mong alalahanin ang sarili mo. Ginang Ye. Ikaw at ang nobyo mo ay kailangan lang. Pumirma sa mga form na ito, at maaari na tayong magsimula. Naisip ko na ito. Kung talagang akin ang bata, pananagutan ko ito ng buo para sa iyo at sa bata. Ginang Ye. Pakibigay ito sa Ginoong nasa labas. Siyempre. Ikaw siguro si Uyang Chen. Pakipirma ang mga form na ito. Si. Ano? Nagpa-aaborsyon siya? Ginoo, isa ka lang manggagawang dayuhan. Binibining Ye, ang panganay na anak ng pamilyang Ye sa Heishi. Pirmahan mo na lang kapag sinabi niya. Tigilan mo na yan. Anong masama sa pagiging manggagawang dayuhan? Ang mga manggagawang dayuhan ay kumikita sa sarili nilang kakayahan. Marangal ang lahat ng trabaho, walang mataas o mababa, hindi tulad ng iba na humuhusga sa itsura lang. Ginoo, hindi kita hinahamak. Ang totoo, may kasunduan na ako. Ako ang nobya ng anak ng pinakamayaman sa Heishi. Ikaw gusto mo talagang pakasalan yung gagong yon? Kapag nalaman nila ito, hindi ka nila palalampasin. Kaya, huling tanong ko na ito sa'yo. Gusto mo ba talagang panagutan ng batang ito? Dahil tinanong mo, sasagutin kita ulit. Ikaw at ang bata. Pareho kayong pananagutan ko. Ibaba mo ako. Tandaan mo, mula ngayon, kapag buntis ka, huwag kang lalabas na nakatsinelas. Wala kang pakialam. Kaya sa tuwing magsusuot ka niyan, ako ang magbubuhat sa'yo. Kaya, saan mo gustong pumunta? Iuwi mo ako. Oh, Tao-Tao, saan ka galing? Si Ginoong Su ay matagal nang naghihintay sa'yo. Oo, Tao-Tao. Si Ginoong Su ay narito para pag-usapan ang kasal sa pamilya natin.
Handang mag-alok ng 10 milyon bilang bigay kaya para malutas ang agad na problema ng pamilya natin. Para matulungan tayo sa mahirap na panahong ito. Gayunpaman, may isa siyang kondisyon. Oh, wala naman talaga yon. Ang kondisyon ni Ginoong Su ay sana kayong dalawa ay magkaroon muna ng pagsubok na relasyon bago ang kasal. Hindi ako sang-ayon. Aray, magkakaroon ka ng pagsubok na pag-aasawa kay Ginoong Su. Paano naman yan? Isang hirap para sa'yo. Iyon ay dote na 10 milyong piso. Kalokohan, ang pamilya Yi ay wala ng pag-asa. Bilang miyembro ng pamilyang ito, dapat kang handang magsakripisyo. Wala kang boses dito. Magandang araw po, Ginoo, Ginang. Ikaw, sino ka? Ang pangalan ko ay Ouyang Chen. Ako ang nobyo ni Tao Tao. Narito ako ngayon dahil kailangan naming magpakasal agad. Ano ang sinabi mo? Naku, nanay tatay, nagbibiro lang siya. Baka nanloloko lang siya para sa pera. Ikaw, hindi lang masama ang biro mo, medyo matanda ka na para sa kanya, di ba? Hindi mo ba alam? Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng sabihin mo ang kahit ano. Tama. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Tingnan mo kung gaano ka kapangit. Paano ka magiging karapat-dapat para sa aming anak na babae? Hoy, Ginoo, siguro dapat umalis ka muna. Sige, aalis na ako. Ingat ka palagi. Kapag nakahanda na ako sa bahay, babalik ako sa ibang araw para maghandog ng kasal. Tumigil ka diyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Babae ko. Hindi pwedeng hawakan ng isang prom na tulad mo. Lumuhod ka at gumapang. O papatayin kita. Sino ka ba talaga? Makinig ka. Dito sa lungsod na ito, ang pamilya namin, ang mga Su, ang batas dito. Hinampas mo ako? Ilang taon na akong nagpapakabait. Gagawin mo talagang sirain ang aking pangako? Sige, maghintay ka lang. Huwag kang aalis. Tara na. Hinto, huwag kang gagalaw. Binibining Su, ayos ka lang ba? Yung prom din na yon, hinampas niya ako. Papatayin ko siya! Gapasin ko siya! Ginoo, umalis ka na ngayon. Huli na ang lahat kung maghihintay ka pa. May pera sa card na ito. Kunin mo ito at umalis ka sa High City. Bilisan mo. Kung hindi, hindi ka palalayasin ng pamilya Su. Hindi ako aalis. Kung patuloy akong guguluhin ng pamilya Su, ang mga aalis sa High City ay sila. Alam kong hindi ka takot sa gulo, pero ang pamilya Su ay may kapangyarihan at impluensya. Hindi mo sila kayang labanan mag-isa. Kunin mo na lang ang pera at umalis ka. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Mag-focus ka lang sa pagbubuntis mo. Ang iba, iwan mo sa akin. Ako ang bahala sa lahat. Sabi ko sa'yo. Ako ang bahala sa iyo at sa sanggol. Hintayin mo lang ako. Na umuwi at ayusin ang kasunduan. Tapos pakasalan mo ako. Isang mapayapang pagsasama, puno ng mga anak at apo ang tahanan. Sana magkaroon tayo ng ganoong kinabukasan. Pero papayag kaya ang pamilya Su? Nahayaan tayo? Tapos na ang 3 taon, malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng CEO. Diyos ko, siya ang CEO ng Stellar Capital. Mas mayaman pa sa isang bansa, si Miss Siwenchi. Ano ang ginagawa niya rito? Nakakita ba ako ng multo? Kausap niya ang isang construction worker. CEO, ayon sa tagubilin ng Old Madam, na-unfreeze na ang lahat ng iyong assets. Kaya ngayon, ang aking Stellar Capital ay nasa ilalim ng iyong operasyon. Opo, CEO. Ako rin ay itinalaga ng Old Madam para maging iyong personal na sekretarya. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Gawin ang anuman? Gusto ko. Oo, anuman ang gusto mo. Pangunahin para ayusin ang iyong ibabang bahagi.
ang iyong kaligayahan sa ikalawang hati ng iyong buhay. Naiintindihan ko. Nandito ka dahil pinadala ka ng matandang babae. Para pilitin kang magpakasal. CEO, matagal na simula nang pumanaw ang young madam. Hindi ka pwedeng mag-single magpakailanman. Wala ka pa ring tagapagmana. Ang usapin ng susunod na tagapagmana ng pamilya, uyang kailangang asikasuhin. Bukod pa riyan, tinupad ng old madam ang kanyang pangako. Hindi kanya ginulo sa loob ng 3 taon. Sa sandaling bumalik ka, ipinasa na niya ang gawaing ito sa akin. CEO, sumakay muna tayo sa kotse. Saan tayo pupunta? Ayon sa tagubilin ng old madam, naayos ko na ang Villa No. 8 sa Emerald Waters Estate. Ito ang magiging pansamantalang tirahan mo sa High City. Pangulo, handa na ang paliguan. Isusundo ko kayo para maligo at magpalit. Hoy, ikaw anong ginagawa mo? Bilang iyong personal na sekretarya, syempre, dapat kitang tulungang maghubad. Ito, hindi mo kailangang maging ganoon ka personal. Okay? Hoy, ano? Anong ginagawa mo ngayon? Massage ko nito. Nakakatulong ito para makarelax ka. Hindi ako sanay diyan. Kung wala nang ibang bagay, maaari ka nang umalis. Opo. Puno na! Puno na! Paumanhin, Pangulo. Una kong naisip na hintayin matapos ang paligo mo para uminom ng gatas para sa nutrisyon. Ayos lang. Sa susunod, iwan mo na lang ang mga ganyang bagay sa mga katulong. Tungkol sa iyo, tulungan mo ako sa isang bagay. Ihanda mo para sa akin ang mga handog panliligaw. Magpapakasal ako sa pamilya Ye. Magpapakasal ang Pangulo. Kung gayon, talagang hindi tayo pwedeng maging pabaya. Dahil sa estado ng pamilya Uyang, ang 9 na yugto ng mga handog ay talagang kailangan. 9 na yugto ng mga handog? Oo, ang 9 na yugto ng mga handog ay binubuo ng 9 na yugto. Iba-iba ang bawat yugto, kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng mga handog panliligaw. Ang kahit anong yugto, mag-isa, ay sapat para mabigla ang lahat. Kapag naipresenta na ang lahat ng 9 na yugto, magdiriwang ang buong mundo. Kung gayon, maaari nang magharap ng formal ang Pangulo at pumili ng isang maswerteng araw para sa kasal. Mabuti. Kung gayon, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Tulungan mo akong ihanda ang 9 na yugto ng mga handog. Ipapakita ko ang mga ito, yugto sa yugto. Opo? Nais ko ring ang mga magulang ni Tao Tao ay talagang ma-impress. Nais kong malaman nila na ang pagpapakasal ng kanilang anak na babae sa akin ay talagang hindi magiging isang pagkawala. Oo, tama. Ang kuwintas na walang hanggang puso ay ia-auction sa Junpin Hotel ngayong araw. Ano sa palagay mo ang paggamit nito bilang ang unang yugto ng mga handog panliligaw? Hindi masama. Kung gayon, ako mismo ang pupunta para mag-bid para dito. Tingnan, ito ang pangalawang binata ng pamilyang Su. Ginoong pangalawa. Ginoong pangalawa. Mga kababayan, ang Eternal Heart ngayong gabi, ang pamilya Su, ang magkakaroon nito. Kung may mangmang man ang maglakas loob na tumapat sa akin, Hindi ko sila palalampasin ng basta-basta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang tagapangulo ng Shining Starlight Bahay Subasta. Para sa subastang ito, isang kayamanan lamang ang aming iniaalok, ang Diamond Necklace, ang Eternal Heart. Ang Eternal Heart Necklace, ang huling obra maestra ng kilalang-kilalang alahero na si Kerry. Ito ay itinuturing na huling obra maestra ng maestro. Ang panimulang tawad ay 5 milyon.
6 na milyon. 6 na milyon ang tawad ni Ginoong Pangalawang Su. May mas mataas pa ba? May iba pa ba? 7 milyon. Sino yon? May lakas ng loob na makipagkompetensya kay Ginoong Pangalawang Su. Humerehop. Nakasuot ng sombrero, hindi makita ng maayos. Mukhang, hindi sila taga rito sa lungsod natin. Isang dayuhan. May lakas ng loob na tutol sa pamilya So, parang naghahanap ng gulo. Naghahanap ng kamatayan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko na akin ang kuwintas na ito? Narinig ko. Pero ano ang kinalaman ko doon? Mukha kang tukang-tukang ng monghe, ipinanganak para paluin. 8 milyon, 9 na milyon. 10 milyon. Gusto mong mamatay? E di magpatuloy ka. Saan ang galing tong probinsyanong to? May lakas ka ng loob na agawin. Kay Ginoong Su, Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, 11 milyon. naghahanap ka ng kamatayan. Hindi pa kita nakikita dito sa paligid. Mukhang probinsyanong istambay ka talaga mula sa labas ng bayan. Bibigyan kita ng 3 segundo para lumuhod at humingi ng tawad. Saka ko, baka hindi ka patayin. May iba pa bang mag-offer? Wenki, asikasuhin mo ang bayarin. Opo. Nagustuhan mo ba? Oh. Oy, Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, magiging malusog ang ipapanganak nating sanggol? huwag kang mag-alala. Bukas, magpapadala ako ng tao para humingi ng kamay mo ng formal. Talaga? Kung maglalakas loob kang magpakasal, maglalakas loob din akong pakasalan ka? Mabuti. Kaya bukas, hintayin mo na lang ang mga regalong pang-alay. Hindi naman siguro 10 libra ng baboy at isang basket ng itlog, di ba? Well, sikreto muna yun ngayon. Malalaman mo bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihiyain. Tao, halika rito. May itatanong kami sa'yo ng tatay mo. Ano yun? Nanay at tatay! Ano nga ba? Biglaan kasi lahat kahapon. Wala kaming naging pagkakataong magtanong. Ngayon, magpakatotoo ka sa amin. Ang katotohanan tungkol saan? Ano ba ang relasyon mo sa Uyang Chen na yon? Buntis ka nga ba talaga? Yung sinabi niya kahapon, alin dito ang totoo? Oh, buntis ako. Si Ouyang Chen ang ama. Hayop ka. Binumisan mo ang pangalan ng pamilya natin. Ngayon, sira na talaga tayo. Arg. Hey, Nay, tumigil na kayo. Hindi ako magpapakasal sa pamilya Su. Ang pakakasalan ko ay si Ouyang Chen. Ano? Ang kapal ng mukha mong sumagot. Ano ba ang maganda kay Ouyang Chen? Isang manggagawang dayuhan, walang pera, walang bahay, walang kotse. Anong meron siya para sa'yo? Pinaghirapan namin kayong palakihin, hindi para maghirap ka sa piling niya. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Tay, Kuya, ate, napag-usapan na ba ang petsa ng kasal? Hoy, hindi na ako makapaghintay na ipagmalaki sa mga tropa ko kung gaano ako ka-impressive, si Ye Qiang. Hoy, mula ngayon, magkakamag-anak na tayo sa pinakamayamang pamilya sa Haishi. Wala nang makakapantay sa atin. Ahahaha. ito. Ay naku. Tay, Ye Qiang, may masamang nangyari. Si Tao Tao. Siya. Buntis siya sa anak ng ibang lalaki. Ano? Ikaw, alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Hoy, Tay. Tay, ayos ka lang ba? Kung magkasakit si Lolo dahil sa galit, kaya mo bang panagutan? Kung dahil sa batang to,
Mawawala sa pamilya Ye ang 10 milyong dolyar na yon. Wala na tayo. Oo nga. Alisin mo yung bata. Ngayon din, ayusin ang dapat ayusin. Para pagdating ng panahon, hindi malaman ni Young Master Su. Hindi ko aalisin ang batang to. At talagang hindi ako magpapakasal sa pamilya Su. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumuway sa amin. Ang pamilya Su ang pinakamayaman sa Haishi. Sino pa ang makakapantay sa panganay nilang lalaki? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang tinatanggihan mo? Hindi lang kasal ang tinatanggihan mo. Isang kayamanang hindi natin inaasahan ang tinatanggihan mo. At saka, sinabi ko na sa lahat. Tapos ngayon, gaganito ka? Ikaw, Paano na ang mukha ko? Paano nagkaroon ang pamilya Ye ng kahihiyan tulad mo? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Yan ba ang gusto mo? dumating na ang mga bigay kasal. Miss Ye, tanggapin mo na. Anong nangyayari? Binibining Ye, narito ako ayon sa espesyal na utos ng aming CEO upang ihatid ang unang regalo ng kasunduan sa Binibining Ye. Binibining Ye, tingnan ninyo po. Ito ay para kay Tao Tao. Naku, ang laki ng brilyante. Malamang milyon-milyon ang halaga nito. Tingnan mo, ang ganda at laki ng brilyanteng ito ay malamang hindi bababa sa 5 milyon. Ang kwintas na ito ay tinatawag na puso ng walang hanggan. Ito ang huling obra maestra ng dalubhasang alahero na si Kerry. Kilala rin bilang huling dakilang gawa ng maestro. Ang aming binata ay gumastos ng 10 milyon upang bilhin ito para kay Binibining Ye. Bilang unang regalo ng kasunduan upang magbigay ng ngiti kay Binibining Ye. Ano? Ang kuwintas na puso ng walang hanggan na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Hoy, nasaan ang binata ninyo? Ngayon ay ang unang regalo ng kasunduan. Kapag naipadala na ang lahat ng 9 na regalo ng kasunduan, ang aming binata ay lilitaw ng kusa. Ito. 9 na regalo ng kasunduan. Yamang tinanggap na ni Binibining Ye ang regalo, dapat na akong bumalik para magulat. Oy, Oh, sino ba ang napakageneroso para magpadala ng napakamahal na regalo ng kasunduan? Manang, madali lang yan hulaan. Ang may kasunduan sa kasal kay Tao Tao maliban sa pamilyang Su. Ang pinakamayaman, sino pa kaya? Hoy, eksakto. Kung titingnan sa buong lungsod, maliban sa pamilyang Su, sino pa ang may ganitong karangyaan? Binatang Su, bata pat mayaman, at napakamaalalahanin at matapat, upang pakasalan ka. Handang gumastos ng malaking halaga, at mag-alay ng mamahaling regalo, ngunit ikaw, hindi mo alam kung gaano kakaswerte. ayaw ko nito. Talagang hindi ako magpapakasal sa pamilyang Su. Kung ang regalong ito ay galing sa pamilyang Su, ibabalik ko ito. Walang utang na loob, walang malay. Naku, si Binatang Su. Oh, Binata Su. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Hindi ba ito ang eternal heart na gustong-gusto makuha ng aking pangalawang tiyuhin? Ganun pala, ang pamilya ko talaga. Malaking bagay na regalo sa kasunduan, hindi man lang ako sinabihan. Binata Su. Ang regalo sa kasunduang ito. Ang regalo sa kasunduang ito ay syempre mula sa aking pamilyang Su. Ah, Binata Su. Ang pagpapakasal ng aming Tao-Tao sa iyo ay tunay na biyaya ng maraming buhay. Kita mo, Tao-Tao, pinapakasal ka namin sa pamilya Su. Hindi yan para saktan ka. Ah, talaga namang dakila si Binata Su. Ang galing ng kilos. Tao-Tao, Bilisan mo at pasalamatan mo ang aking magiging pamangkin. Tao-Tao, alam mo, binigyan kita ng napakamahal na kwintas. Hindi ba dapat mong gantimpalaan ako? Tao Tao, bilisan mo. Halikan mo si Binata Su. Tao-Tao, bakit ka nahihiya? Ikaw at si Binata Su ay magiging legal na mag-asawa na. Tingnan mo, ano ba ang ikinakahiya mo? Bilisan mo. Ako.
Well. Ang saya-saya ng pagtitipon. Oh Yang Chen, Oy, Ikaw, guwapong lalaki. Hahanapin sana kita. Hindi ko inaasahang ikaw mismo ang pupunta sa harap ko. Anong lakas ng loob mong agawin ang babae ko? Sampalin nyo, huwag kang maglakas loob. mga mapangalunya. Kayong dalawa. Akala nyo patay na ako? Ngayon, papatayin muna kita. Tapos ako naman sa'yo. Akala mo ikaw lang ang may dala? Tao-tao, hintayin mo ako dyan. Ano pang hinihintay nyo? Sige, yeah. Kahapon ko lang kayo pinagbigyan. ang bilis nyong makalimot? Ipapaalala ko sa inyo. Naalala nyo na ba? Si Su Aotian ay may pamilyang Su sa likod niya. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Sige, akala mo makakaalis siya. Ngayon, wala sa inyong dalawa ang aalis. Ang inyong pamilyang Ye. Walang makakaalis. Su, Pinata Su. Siya ang may kasalanan. Patayin nyo na lang. Wala siyang kinalaman sa aming pamilyang Ye. Talagang wala. Binata, Su, wala akong kinalaman dito. Ngunit ako, tapat ang puso ko sa inyo. Ako, si Su Aotian, sa buong buhay ko, wala pang sinuman ang nangloko sa akin. Ngayon, hindi lang kayong dalawa ang mamamatay. Lahat kayo dito ay mamamatay kasama ninyo. Huwag kang padalos-dalos. Ang mga katulad niya, hindi sila karapat-dapat. Dahil kay tao-tao, pababayaan na kita ngayon. Maghintay ka lang. Umalis na tayo. Naku. Dumating ng tapat si Binibining Su para maghandog ng kasal. At ngayon, tinaboy siya nitong loko-loko. Sino ang nagsabi sa iyo na galing sa pamilya Su ang mga handog sa kasal na ito? Hindi galing sa pamilya Su? Huwag mong sabihing ikaw ang nagpadala. Tama, ako ang nagpadala. Masyadong mataas ang pangarap. Puro kasinungalingan. Napakahalatang kasinungalingan. Akala mo ba ang buong pamilya namin ay mga tanga? Ano na ang gagawin natin ngayon? Pakakasalan pa kaya ni Binibining Su si Tao Tao? Ako, ipinagmamalaki ko na sa lahat. Ito, hay nako. Oh Yang Chen, ang mga handog sa kasal na ito, ikaw ba talaga ang nagpadala? Oo, ako ang nagpadala. At ano pa, may karugtong pang ihahatid na handog sa kasal. Nangako ako. Nagagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Tama na. Marami na akong nakitang sinungaling. Pero wala pa akong nakita na kasing walang hiya mo. Sa ngayon, umalis ka sa harap ko. Umalis ka. Ngayon din. Oh Yang Chen, umuwi ka muna. Ako na ang bahala sa iba kasama nila. Maghintay ka sa bahay para sa ikalawang paghahatid ng handog sa kasal. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga ito. Pagdating ng panahon, papatigilin ko ang lahat ng mga hindi naniniwala ng tuluyan. Ikaw, pasaway. Gaano pa karaming problema ang dadalhin mo sa pamilya Ye? Lahat ito, kasalanan mo. Kung hindi ka sumuway sa pamilya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Bilang isang nakatatanda sa pamilyang Ye, ganito ba ang paraan mo sa pagharap sa krisis? Sabi ko na sa'yo, ako na ang bahala dito. Ikaw ang bahala? Paano mo ito aayusin? Oy, may naisip ako. Tao Tao. Puntahan mo si Ginoong Su. Sabihin mong pinilit ka ng manggagawang dayuhang iyon na ginahasa kanya. Kapag naalis na ng pamilyang Su ang manggagawang iyon, kapag pinatay na nila, wala nang makakapagkontra sa atin. Pagkatapos noon, makakapagpahinga na lang tayo ng mahimbing. Oo, tama. Sabi ko, ako na ang bahala, may paraan ako, pero hindi sa pamamagitan ng mga maduming paraan. Sige. Kaming lahat ay hamak at walang hiya.
at ikaw ang mabuting tao. Sa ngayon, ang kapalaran ng pamilyang Ye ay nasa iyong mga kamay na lamang. Gusto kong makita kung paano mo ito aayusin ng mag-isa. Tay, umalis na tayo. Tay, nakikita mo naman. Ang anak na pinalaki mo. Naku, sige na. Gusto lang naming magpakasal ka sa pamilyang Su, maging kabit ng binata roon. Sa ganoon, hindi lang ikaw ay mamumuhay ng marangya, makakatulong ka pa sa pamilya natin. Paano ka naging ganoon katangga? Ma, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si GNN, si Wenki mula sa Stellar Capital. Kung papayag si GNN, sina mamuhunan, ang pamilyang Ye natin ay makakabangon. Hoy, tama nga. Kung handang mamuhunan si Geng, si sa atin, ligtas na tayo. Tao. Dapat mong kumbinsihin si Ging, sina mamuhunan sa kumpanya ng pamilya natin. Gagawin ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako napahiya ng ganito. Tito, anong nangyari sa binti mo? Arg, wag mo nang itanong. Kagabi sa auction, hindi ko nakuha yung kwintas. May isang dayuhan ang nanapak sa akin. Ganito niya sinira ang tuhod ko. Hindi mo nakuha ang kwintas? Teka, sandali. Tito, yung Eternal Heart Necklace na yon, hindi ba para sa'yo dapat yun? Oo bibilin ko sana yon. Pero may kumuha na. Oy, ikaw, anong nangyari sa mukha mo? Ako, pumunta ako sa pamilya Ye ngayon para makita si Ye Tao Tao. Tapos, sinapak ako ng isang construction worker. Papatayin ko rin yan. Dahan-dahan, ipapahanap ko lang para maayos siya. Tito, at yung pamilya Ye, hindi natin palalampasin ang sino man sa kanila. Ang pamilya Ye, may problema ba sila sa pera ngayon? Suntok sa buwan ang gagawin natin. Tapusin na natin sila. Tito, anong ibig sabihin noon? Gamitin mo ang koneksyon at impluensya ng pamilya Su dito sa Haishi. Kausapin mo lahat ng pinagkakautangan ng pamilya Ye para pumunta sa bahay nila at maningil. Pero, anong silbi ng pagsingil lang? Di mo ba maintindihan? May problema sa pera ang pamilya Ye, hindi ba? Pagdating ng panahon, lahat ng mga to pupunta sa pamilya Ye para maningil. Isipin mo, anong klaseng resulta ang mangyayari? Tapos, sa panahong yon, magbabangkarote agad ang pamilya Ye. Simula pa lang yan. Pagkatapos, kung hindi pa rin sila magmamakaawa, patuloy mo silang pahirapan. Sa puntong yon, kompleto na silang nasa poder mo. Sa oras na yon, tiyak na babaliktad ang pamilya Ye at magmamakaawa sa akin. Papakainin ko si Ye Tao Tao na gumapang papunta sa akin parang aso at dilaan ng sapatos ko. Kaya, ano sa tingin mo sa plano ng tito mo? Tama ka talaga, Tito. Presidente. Sino ba yung mga tao sa entrada kanina? Siya ang pinakamayaman sa Haishi, si Su Jiakun. Dumating siya rito na nagmamakaawa para sa aming pamumuhunan. Ang pinakamayamang lalaki sa Haishi City ay nangangailangan pa rin ng pondo? Kahit ang pinakamayayamang may-ari ng lupa ay kailangan minsang manghiram ng bigas. Kapag mas marami kang pera, mas maraming puhunan ang kailangan mo para patakbuhin ang mga bagay. Narinig kong ang Su Group ay nagpaplano ng malaking hakbang sa lalong madaling panahon. Kailangan nila ng mabilis ang napakalaking halaga ng puhunan. Kaya naman tumakbo siya rito para makiusap sa atin para sa pondo. Pero narinig ko rin na ang Su Group at ang CEO ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakasundo kamakailan. Kaya pinaalis ko siya. Pagsasang-ayunan natin ang kanilang kahilingan mamaya. Hindi lang pondo, kundi isang pag-iniksyon ng puhunan. Pag-iniksyon ng puhunan? Gusto ng CEO na gamitin ang pag-iniksyon ng puhunan para makuha ang equity sa Su Group. Sa gayon ay maaalis ang pamilyang Su at mapapaalis sa laro. Nitong mga nakaraang araw, ang pamilyang Su na ito ay naghahanap ng gulo. Kailangan muna nating hawakan ang kanilang buhay. Kaya, kaya mo bang gawin ito? Ang matandang tuso na si Su Jiakun ay hindi sasang-ayon sa pag-iniksyon ng puhunan. Mukhang kailangan nating maghanap ng ibang pagkakataon para maglagay ng isa pang bitag para sa kanya. Maaari tayong pumirma ng kasunduan sa pagsusugal sa kanya. Pagkatapos ay akitin siya ng tubo. Siya ay isang sakim na lalaki. Tiyak nakakagat siya sa pain. Sige, gawin natin sa ganoong paraan. Pero ikaw ang personal na hahawak nito.
Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Okay. Pero, baka ito ay magtagal ng kaunti. Huwag magmadali. Pero tandaan, ang bagay na ito ay dapat asikasuhin ng walang bakas. Naiintindihan. Mayroon ka bang pinuntahan dito ngayon, CEO? Muntik ko nang makalimutan. Pumunta ako para hilingin sa iyo na maghanda ng pangalawang handog para sa kasunduan. Anong handog ang gusto mong ipadala? Napakagandang handog iyon. Matinding maaantig si Binibining Ye. Maaantig hanggang sa luha. Kahit ang mga mapagmataas sa pamilyang Ye ay magiging walang hanggang nagpapasalamat sa iyo, CEO. Dahil sa tingin mo rin ay maganda ito, ayos na iyon. Mabuti. Tama, aalis na ako ngayon. Maghanda ng mabuti. Okay. Pasok. CEO, sa labas. May isang babae na nagsasabing siya ay si Binibining Ye Tao-Tao mula sa Ye Group. Nais niyang makipagkita sa iyo. Ika-4 na ito. Tingnan mo. Lumabas ka at sabihin mo sa kanya. Abala ako. Sabihin mong umuwi na siya. Pero si President Ouyang ay kasalukuyang nagpapakasal kay Miss Ye, di ba? Kung ganito natin siya tatanggihan, hindi ba magiging hindi angkop yun? Sinusunod ko lang ang utos ng matandang ginang. Bukod pa riyan, ito ang tunay na pinakamabuti para kay President Ouyang. Tinawag ko kayong lahat dito ngayon para pag-usapan ang isang bagay. Pag-isipan ninyo, ano ang magagawa natin para malutas ang problema sa pondo ng kumpanya? Ang pamilya Su ay orihinal na sumang-ayong magbigay sa atin ng 10 milyon na pondo para tulungan ang ating pamilya sa krisis na ito. Pero may mga tao na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Ang negosyo ay negosyo. Ang personal na bagay ay personal. Paano malulutas ang problema sa pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng paggamit sa aking pag-aasawa bilang panangga? Bilang miyembro ng pamilyang Ye at presidente ng kumpanya, sa harap ng krisis ng kumpanyang ito, hindi ba dapat kang magsagawa ng ilang responsibilidad? Oh, ginagawa ko ang tungkulin ko sa pakikipag-ugnayan kay Gieneng. Si Wenki mula sa Stellar Capital, nakikiusap na pondohan niya ang ating pamilya. Ano ang sinabi ni Gian? Si GNG. Si ay puno ng schedule. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi mo pa siya nakikita? Ano pa ang saysay ng pag-uusap? Kung ikaw ang maging dahilan para mawala ang pera ko at mukha ko, hindi kita palalampasin. Eksakto. May mga tao na iniisip lang ang sarili. Hindi nila isinasaalang-alang ang lahat ng tao sa kumpanya. Hirap na tayong magpasahod. Kapag nangyari yun, magkakaroon ng maraming problema. Ulitin ko. Hindi ako magpapakasal kay Su Aotian. Tungkol naman sa krisis sa kapital ng kumpanya, hinihiling ko sa lahat ng miyembro ng Lupon na bigyan ninyo ako ng kaunting oras. Gagawin ko ang lahat para malutas ito. Aba, ang saya-saya ng pagtitipon. Su Aotian, anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi ba ako welcome? Ay nako, syempre naman welcome ka. Kahapon lang nagpadala ng mga panligaw si Young Master Su kay Tao-Tao. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamamahal naming manugang. Paano kami magiging hindi welcoming sa'yo? Umalis ka sa harap ko. Uminom ka ng tubig. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ye Tao-Tao. Akala ko ba napakadalisay at inosente mo? Pero ngayon ko lang nalaman, nakikipagtalik ka pala sa isang construction worker sa likod ko. Ano? Gusto mo yan? Ito. Pirmahan mo itong kontrata para sa akin. Pagkatapos, parang aso, gagawin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa'yo. Oo nga pala. At ito. Isuot mo ito, rin. Sa ganoon, baka bigyan ko ng daan ng pamilya mong Ye? Su Aotian, lumayas ka! Ye Tao-Tao, huwag kang magmadali. Alam kong hindi ka magpapasunod ng basta-basta. Kaya, dinala ko ang ilan sa mga kaibigan ng pamilyang Ye para tulungan kang harapin ang katotohanan. Tuloy kayong lahat. President Wang, President Li, President Liu, Director Zhang, Director Lin. Kayo.
Bakit kayo nandito lahat? Mga pangulo, mga pinuno, maaga kayong dumating at hindi ninyo kami sinabihan. Maaari sana kaming nakapaghanda para tanggapin kayo ng maayos. Binibining Su. Magsimula na tayo. Diretso na tayo sa punto. Narito ako ngayon para singilin ang utang ng Ye Group sa bangko ko, 20 milyong dolyar. Pangulo Wang, sandali lang. Ang utang ng aming kumpanya, hindi ba't sa loob pa ng ilang buwan ang takdang petsa? Ginoong Ye, marahil hindi ninyo mabuti ang kontrata. Sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, ang bangko ko ay may karapatang humingi ng maagang pagbabayad. Ngayon, kung hindi ninyo ito babayaran, kailangan naming gumawa ng mga hakbang para ipatupad ito. Anong pagkakataon? Narito rin ako para ihatid ang abiso sa pagbabayad ng utang mula sa bangko ko. Hinihiling namin sa Ye Group na agad na bayaran ng 10 milyong dolyar na utang sa bangko ko at ang 9 na milyong dolyar na utang sa bangko ko ay kailangan ding bayaran ng Ye Group sa lalong madaling panahon. Magbayad, magbayad, magbayad. Magbayad. Lolo, ayos lang ba kayo? Mga pangulo, mga pinuno, alam naman ninyong lahat ang kalagayan ng aming pamilyang Ye ngayon. Sa paggawa nito, itinutulak ninyo kami sa bangin. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Bigyan naman ninyo kami ng kaunting panahon, okay? Binibining Su, bata pa at walang muwang si Tao Tao. Maging mapagbigay naman kayo. Patawarin ninyo siya ngayong pagkakataong ito. Sige, nakikiusap ako sa iyo. Tao. Ano ang masasabi mo? Sumang-ayon ka na. Hindi mo ba kayang tiisin na makita akong magkaroon ng ilang mapayapang araw? Ganoon ba? Kung mabangkarote ang aming pamilyang Ye, ano ang mapapala mo? Binibining Su, luluhod ako at magmamakaawa sa iyo. Lolo, anong ginagawa ninyo? Tumayo na kayo. Matanda ka na. Di mo ba narinig ang sinabi ko? Tao, nasa kamay mo ang buhay ng lolo mo. Nakasalalay lahat sa desisyon mo. Nakikiusap ako sa iyo. Ang 100 taong pamana ng pamilyang Ye ay hindi dapat masira sa mga kamay ko. Lolo, Tatay, paano mo pahihintulutan si Tao Tao na gawin ito? Maging tayo. Ang gulo na ito ay kasalanan mo. Desidido kang isama ako sa pagbagsak mo, di ba? Kapatid, nangako ka kay nanay na aalagaan mo ako habang buhay. Panatilihin akong masaya at mayroon. Nakalimutan mo na ba? Ye, Tao. Kung hindi ka papayag ngayon, magiging taksil ka sa pamilyang Ye at sa lahat ng ginawa nila para sa'yo. Hindi ka na tao. Ye Feng, kailangan mong iligtas ang anak natin. Sinusubukan nilang itulak ang anak natin sa kamatayan. Tama na. Ye, Tao. Ang pasensya ko ay may hangganan. Pirmahan mo ang kontratang ito ngayon din. Pagkatapos, isuot mo ang tanikalang ito parang mabuting babae at gumapang ka papunta sa akin parang aso. Siyempre, kung magiging sapat ang paglilingkod mo sa akin, baka mag-iwan ako ng daan para sa pamilyang Ye. ikaw. Lahat, ayos lang. Pwede na kayong umalis. Siyempre, kung gusto ninyong manatili at panoorin ang pagtatanghal ng babaeng ito, ayos lang din. Pagkatapos ng lahat, hindi naman ako ganoon kabarat. Su Aotian, may sasabihin ako sa'yo. Ako, si Ye Tao, ay mas gugustuhing mamatay kaysa pakasalan ka. Handang ibigay ang buhay ko, kapalit ng kaligtasan ng pamilyang Ye. Naghahanap ka ng kamatayan, ha? Kaya't igagrant ko ang hiling mo. Tao, Hulihin siya. Dumating na ang pangalawang bigay kaya. Miss Ye, pakisuyong tanggapin ang kasunduan. Ginang Ye, ito ang sa aking CEO pangalawang regalo sa kasunduan. Kasunduan sa pagpupondo at kooperasyon. Ginang Ye, nasisiyahan ka ba sa regalo ng kasunduan? Anong kontrata sa pagpopondo? Tao, patingin nga. Ito nga talaga ay mula sa Zhongxing Group. Tumutulong sa aming Ye Group sa pagpopondo. Ano? Gusto ng Zhongxing Group na pondohan ang inyong pamilyang Ye? Walang interes, walang takdang panahon. Kontrata sa pagpopondo. Wow. Kaya mayaman na ngayon ang aming pamilyang Ye. Hoy, magkano? Hoy, wag mo akong madaliin. Hindi madali. Alam ko na, sinabi ng manghuhula. Ako, si Ye Qiang, ay may magandang kapalaran. Hoy, mabuting anak. Bilisan mo, tingnan mo. Magkano ang pondong ibinigay sa atin ng Zhongxing Capital?
Jongsing Group ay nagpopondo sa aming Ye Group. Ito ay 90 milyon. Ano? 70 milyon. Ang pamilya Ye ay naligtas. Ang pamilya Ye ay naligtas. Mayaman na ako ulit. Kailangan kong sabihin, ang pamilya Ye ay nag-hire ng mga aktor na talagang nakakapaniwala. Alam ng lahat na ang Zhongxing Capital ay napakayaman. Si Wenqi ay isang master strategist na hindi nagkakamali sa negosyo. Ang pamilya Suko ay ang pinakamayaman sa Haishi. Pero kahit ang tatay ko ay personal na makipagnegosyo sa kanya, hindi niya makukuha ang kontrata. Paano kaya ang pamilya Ye ay may merit para makuha ang finance queen na ibigay lang ang 90 million? Kaya nga ang kontrata ay peke. Hinahamon mo ang katotohanan ng betrothal gift ng CEO ko. Halo? Transfer ang 90 million ngayon. Miss Yi, ang pondo ay malapit na i-transfer sa account ng iyong kumpanya. Pakitingnan. Mag-arte. Mag-arte pa. Tignan natin kung gaano katagal ang pag-arte mo. Bilis, bilis, tingnan ang mga account ng kumpanya. May nadagdag sa account ng kumpanya, 90 milyon. Ang remitter ay Zhongxing Capital. Totoo. Totoo. Ngayong may pera, hindi ako nag-aalala. Kaya hindi na kailangang magstay. Tama, may ibang matters ako. Aalis ako. Tara. Sabihin mo, sino ang nagpadala ng betrothal gift? Kung gusto mong malaman ang pangalan ng CEO ko, kailangan mong lumuhod para marinig ito. Gusto mo bang mamatay? Anong lakas ng loob mong hawakan si Ginoong Su? Papag-aralin kita. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Umuwi na tayo at humingi ng tulong. Umuwi at humingi ng tulong. Kayong mga hamak. Ngayon, gagawin ko ito para kay Binibining Ye. Bigyan kayo ng magandang leksyon. Mula ngayon, kung maglakas loob pa kayong mangapi kay Binibining Ye, ingatan ninyo ang ulo ninyo. Ang yabang. Tio, Tio, narito ka na rin sa wakas. Itong hayop na ito, hindi niya pinapahalagahan ang aming pamilyang Su, ni hindi nga tayo tinitignan. Bilisan mo at ayusin mo siya. Guro Jia. Kung gayon, ipagkakatiwala ko na ito sa iyo. Oo. Gago. Ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa amin. Ang kapalaran ng pamilyang Su. Assistant Zhang, okay ka lang. Masyado siyang malakas. Bilisan mo. Ipagbigay alam sa presidente. Hayaan mo silang tumawag. Kapag nandito na ang lahat, perpekto. Aalagaan natin silang lahat ng sabay-sabay. Oo, pangalawang Ginoo. Hindi pa rin nakaligtas sa 3 galaw at natalo mo siya. Okay lang. Ikaw na ang pinakamatapang na babae na nakita ko. Presidente, ang aming pangkat ng regalo sa kasal ay nagkaroon ng problema. Anong nangyari? Si Su Yifu ay nagkakagulo ulit. Hindi lang siya nakasakit sa aming assistant Sam, kundi pati na rin ininsulto ng publiko si Missy. Halos pinagpapakamatay siya. Patay ka! Ikaw! Ihanda mo para sa akin ngayon din isang helicopter. Kailangan kong makarating doon sa loob ng 5 minuto sa kumpanya ni Ye. Naiintindihan. Hoy, amo, hintayin mo muna akong magpalit. Amo, huwag mong kalimutan kung ano ang iniutos ng matandang ginang kahapon. Kamusta? Lola? Shen, anak ko, nagtago ka sa akin at nagpadala ng mga regalo sa kasal. Sa babaeng iyon, siya tao-tao. Talagang hindi mo ako sineseryoso. Hindi, Lola. Ito lang. May mga espesyal na pangyayari. Hindi naman sa hindi ako sumasang-ayon. Ang ganda at ugali ng babaeng iyon ay hindi masama. Ang problema lang ay kulang ang kanyang pinagmulan. Pwede mo siyang pakasalan, pero kailangan mong sumang-ayon sa 2 kondisyon.
Anong mga kondisyon? Mula ngayon, ang mga paghahanda para sa kasal ay hahawakan ni si Wenky. At, bago maipadala ang lahat ng siyam na regalo sa kasal, hindi mo dapat ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bilang CEO ng Jongzing. Ito ay isang maliit na pagsubok para kay Ye Tao-Tao. Pangalawa, ang pamilya Ye ay masyadong mahirap. Bago ang iyong kasal, kailangan mong gawin siyang isang bagong miyembro ng mataas na lipunan. Ang dalawang puntong ito, naniniwala ako na ikaw ay tiyak na makakagawa. Huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Madali lang yan. Pangalawang tiyo, ang taong nagpadala ng mga regalo sa pamilya Ye, malamang hindi darating, di ba? Pagkatapos, linisin ang lugar. Hoy, pangalawang tiyo, hayaan mo muna akong ayusin ang usapan kay Ye Tao-Tao. Hihi. Sino ang nagsasabing hindi ako maglakas loob na pumunta? Ito ay, Ito ang nag-propose kay Tao-Tao. Pero bakit siya nakasuot ng ganyan? Ito, hindi siguro iyon si Ouyang Chen. Ano? ito. Ang daming tao na nakastation sa baba. Lahat ba sila walang silbi? May lumitaw na kahina-hinalang tao. Bakit walang nag-ulat sa akin? Pasensya na. Dumating ako sa pamamagitan ng helicopter. Presidente. Hoy, ikaw pala ang nag-propose kay Ye Tao-Tao, ang babaeng tumanggap ng mga panligaw. Anong gusto mo? Gusto kong lumuhod ka, nangahas kang mag-propose kay Ye Tao-Tao. Ibig sabihin, ininsulto mo ang pamilya namin. Dito sa Haishi, ininsulto ang pamilya namin. 10 buhay mo. Hindi iyon sapat para mailigtas ka. Natakot, ano? Bakit hindi ka pa lumuluhod? At tanggalin mo yung maskara mo. Hayaan mo akong makita. Anong klaseng pangit na mukha ang mayroon ka dyan? Kapag inihayag ko ang pagkatao ko, pagdating ng panahon, kayong dalawa ang luluhod. Sa loob ng maraming taon, walang nangahas na sumalungat sa pamilya namin. Maging napakapangahas. Nakakagulat talaga. Kung kayong magtiyo at pamangkin ay hindi agad humingi ng tawad kay Tao-Tao, sinisiguro kong magkakaroon ng mas nakakatakot na mga pangyayari. At ikaw, Master Gia, tama ba? Pinatay mo ang mga tao ko. Napakasama ng loob ko. Dapat mong putulin ang isa mong braso. Ang lakas ng loob mo. Tama na ang salita. Ginoong Gia, simulan mo sa pagputol ng mga braso ng batang ito. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang asta niya. Opo, pangalawang Panginoon. Pangulo, malakas ang lalaking ito. Mag-ingat ka. Umuwi ka muna. Ako nang bahala dito. Opo. Si Ginoong Gia ng Sun King Sect, tama ba? Kilala mo ako? Kung kilala mo ako, dapat sumuko ka na lang. Putulin mo ang sarili mong mga braso. Hindi. Ang ibig kong sabihin, iyon lang ba ang kaya mo? Hindi ka pa ba dapat nagre-retiro? Nagpapakatuta ka para sa iba? Talagang dedikado ka sa trabaho mo. Ikaw, isang baguhan na tulad mo, ang magdududa sa akin, naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon, luluhod ka ba o hindi? Anak, dito sa Haicheng, dapat mong malaman ang bigat na dala ng pangalang Su. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang bigat ng pamilya ko? Kung gayon, makinig ka. Sa lungsod na ito, ang pamilyang Su ang batas dito. Kung sabihin kong lumuhod ka, huwag kang tatayo. Kung sabihin kong mamatay ka, huwag kang mabubuhay. Ang payo ko sa'yo ay baliin mo na ang sarili mong mga braso, saka lumuhod ng masunurin at tanggapin ang parusa mo. At ikaw, pirmahan mo na itong kasunduan. Maging masunurin mong aso. Kung hindi, ikaw, at ikaw, lahat kayo ay mamamatay. At ang inyong mga pamilya ay madadamay dito. Sasama silang lahat sa'yo. Ang Buddha ay hindi nagliligtas sa mga naghahanap ng kamatayan. Ang hari ng impyerno ay hindi kumakatok sa pinto ng mga buhay. Ngayon ay sigurado na ako. Kayong dalawa ay naghahanap lang ng gulo. Hulihin siya, patumbahin siya. Sige na. Hindi ko kaya. Patumbahin ako? Ikaw? Hindi ba't katulad ka ng iyong pangalawang tiyuhin na gustong maging aso? Ngayon, mararanasan mo na kung ano ang pakiramdam nito. Tigil. Zhang, Detective Zhang, tulong! Tulungan mo ako! Detective Zhang, buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka kami ng pamangkin ko ang naghiganti niyan. Mabubugbog kami hanggang mamatay. Bakit nandito si Detective Zhang? Tatay, hindi ko alam. Siguro galing sa pamilya Su. Lihim na tumawag sa Public Security Bureau.
Itong si Detective Zhang. Malapit ang relasyon sa pamilya Su. Palagi namang maganda. Yung binatang iyon, nanakit ng miyembro ng pamilya Su. Hindi ba't tapos na siya, para naman ito sa pamilya natin? Kanina lang nagbigay ng dot na 70 milyon. Hindi ba dapat? Nababaliw ka ba? Akala mo ba yung buhay mo? Masyadong tahimik, ha? Detective Zhang, kailangan mong patayin siya. Ipagtanggol mo ako. Detective Zhang, kailangang dalhin ang kriminal na ito sa hustisya. Bigyan kami ng mga ordinaryong tao ng kasiyasyang paliwanag. May tao? Tanggalin ang maskara niya para sa akin. Pusasan mo. Dalhin mo siya pabalik. Naghuhuli ka ng tao nang hindi man lang nagtatanong. Detective Zhang, malinaw na ang pamilya Su ang nagsimula. Ang responsibilidad. Hindi naman pwedeng lahat ito isisi sa ginoong ito, di ba? Kung sino ang may sala o wala. Hindi mo pwedeng punahin. Sinusubukan lang nilang ipaliwanag nang malinaw sa iyo ang sitwasyon. At tawag mo doon ay pagpuna? Sumama ka sa akin ngayon. Siyempre, iimbestigahan ko ng maigi. Kung iimbestigahan mo ng maigi, dapat mong isama ang mga miyembro ng pamilya Su palayasin. Bakit ako lang ang kukunin? Ikaw tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Hoy, sino ka ba? Si Detective Zhang ang bahala dito. Wala kang karapatang magsalita. Akala mo matapang ka? Sinabi ko na sa'yo dati. Dito sa Haishi, kapag kinontra mo ang pamilya Su, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Ikaw ay mabulok sa bilangguan. Arg! Oo nga pala. Pag nakakulong ka na, sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Tao-Tao para sa'yo. Maglakas loob ka. Ano? Nandito si Detective Zhang. Gusto mo ng gulo? Aray! Anong ginagawa mo? Nandito si Detective Zhang! Bitawan mo ako! Ah! Ang kapal mo, manggugulo ka sa harapan ko. Wala ka bang respeto sa batas? Lumuhod ka ngayon. Ilagay ang mga kamay sa likod ng ulo. O babariling kita. Wag! Si Miss C pala. Ang reyna ng pananalapi. Ano ang ginagawa niya rito? Uy, Missy, paano ka? Napunta rito? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Hindi, syempre hindi. Ito lang, kasalukuyan kaming naguhuli ng isang marahas na salarin. Napakapanganib niya. Para sa iyong kaligtasan, dapat kang umalis sa daan. Ano ang masasabi mo? Isang salarin? Saan? Ito ang lalaki, yung may suot na maskara. Hindi lang niya inatake si Ji, Suifu, kundi harapan pa sa akin. Sinipa niya si Su Aotian hanggang sa mawalan ng malay. Lubhang malupit. Mapanganib? Kung hindi sana nagpapalago ng mas kalmadong ugali sa mga nakaraang taon, malamang patay na si Su Aotian ngayon. Ang salarin na sinasabi mo, siya ba ang amo ko? Amo mo? May sisi. Boss mo, Siya kaya ang ginoong ito na nakasuot ng fencing outfit. Ano pa? Ang nag-aalok ng kasal ay talagang boss ng financial queen at superior ni si Wenchi? Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Sabi ko sa'yo, ako si Ye Qiang, swerte ang kapalaran ko. Ang pag-angat ng pamilya nating Ye ay malapit na. Detective Zhang, ang magtiyuhin na ito mula sa pamilyang Su ay nakipag-away sa CEO ko. Sabihin mo nga, paano ito dapat ayusin? Hey, anong away? Malinaw naman na siya ang nanakit sa amin. Tanungin kaya natin si Su Jiyakun kung away ba ito o hindi? Ang CEO ko ay dumating para mag-alok ng kasal kay Miss Ye, pero kayong dalawa ay dumito para manggulo. Bugbog lang yan, pinagbigyan pa kayo. Pero ganito niya ako binugbog. At pinatulog pa si Aotian natin na tulog. Iminumungkahi kong tapusin na natin ito dito. Kung hindi ka sang-ayon, ipatawag mo si Su Jiyakun para kausapin ako ng personal. Hindi. Ganitong maliit na bagay ay hindi na kailangang istorbohin ang kapatid ko. Bukod pa riyan, ang aming pamilyang Su ay iginagalang din si Miss C. Ito ay isang kaso lang ng friendly fire, kaya itigil na natin ito. Aotian, gising na. Sumama ka sa akin. Uwi na tayo. Bilisan mo. sige. Yamang wala namang problema dito. Aalis na ako. Tapusin na natin ito. Direktor C. At itong Ginoo, ito ang aking card.
Ito naman ang sa akin. Director C, ito ang sa akin. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Hemp, ikaw, hindi ba't narito ka sa utos ni Su Yifu para guluhin ang aming pamilyang Ye? Anong problema? Natatakot ka na ba ngayon? Ha? Eksakto. Iyan ang magiging manugang ng aming pamilyang Ye. Kayong mga tao ay kasuklam-suklam. Kaya kayo pala kanina, kumikilos bilang kanyang mga tauhan. Sinusubukan pilitin ng pamilyang Ye na bayaran ng maaga ang kanilang utang, ha? Nagkamali kami. Hindi na namin ito muling gagawin. Oo, kaming lahat ay napilitan ng Su Yifu. COC, handang ipagpatuloy ng aming bangko ang pagpapautang sa kumpanya ng pamilyang Ye at walang interes. Anong silbi nito sa pagtatanong sa akin? Sabihin mo kay Ye Tao Tao, basta't patawarin ka niya, ayos na yon. Ha? Talagang hindi na namin ito uulitin. Oh, mga presidente, pakiusap. Huwag kayong ganyan. Ang mga utang ng aming pamilyang Ye ay mababayaran sa lalong madaling panahon. MS, masyado kang mabait. Oh, para sa Zhongxing Capital, itong kaunting halaga lang, ay wala lang yan. Oo. Kapag ikaw na ang naging bagong misis ng Zhongxing Group, sana naman ay bigyan mo kami ng konting pabor. Tama? Kapag ang aming CEO ay nailahad na ang lahat ng siyam na bigay kasal at opisyal na tinanggap si Miss Ye sa pamilya, Miss Ye ay magiging bagong misis ng aming Zhongxing Capital. Sa panahong iyon, ako rin ay opisyal na bababa sa pwesto at isasalin ang lahat ng ari-arian ng Zhongxing Capital kay Miss Ye. Magdala ng karangalan sa ating pamilya. Magdala ng karangalan sa ating pamilya. Pero, may naririnig akong chismis tungkol kay Miss Ye. Tungkol ito kay Miss Ye at sa isang manggagawang dayuhan. Siyempre, chismis lang ang mga chismis. Pero si Miss Ye ay ikakasal na sa ating CEO. Dapat, mas alagaan mo ang iyong reputasyon. Ako, Iminumungkahi ko kay Miss Ye na putulin ang relasyon sa manggagawang dayuhang iyon. Mag-focus ka na lang sa pagpapakasal sa ating CEO at pagiging unang ginang ng Star Capital. Ano sa palagay mo, Miss Ye? Hoy, walang problema. Mr. Ye, hindi naman kita kinakausap. Gusto kong ipangako ni Miss Ye na putulin ang relasyon sa manggagawang dayuhang iyon. salamat sa iyong pagmamahal, Ginoo. At salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Pero ang puso ko ay para sa iba. Nangangamba ako na hindi ko na kayang tanggapin ang iyong pag-ibig, Ginoo. Say, ibigay mo sa akin ang kontrata. Oh. Ibigay mo sa akin. Naku, Ginoo, patawarin mo po ako, Ye Tao Tao. Hindi ko alam kung ano ang makakabuti sa akin. Ang mga bigay pangkasal na ito, pakikuha ninyo pabalik. Ang kapal ng mukha mo, Ye Tao Tao. Nagkagusto sa iyo ang aming CEO. Isang biyayang hindi mo makakamit sa 100 buhay. Paano mo itatakwil ang ganoong karangalan? Tao-tao, ang pakikipag-isang dibdib sa CEO ng Zhongxing Capital ay isang pagkakataong pinapangarap lamang ng hindi mabilang na mayayamang dalaga. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Sumang-ayon ka na. Lolo, hindi ito pagiging matigas ang ulo ko. Kung talagang mahalaga sa akin ang yaman at katayuan, matagal na sana akong nakapag-asawa kay Su Aotian. Ginoo, labis akong nagpapasalamat sa inyong paghanga. Hindi ako nagpakasal kay Su Aotian noon. At ngayon, hindi rin kita pakakasalan. Patawarin ninyo po ako, Ye Tao Tao, sa aking pagiging walang lugar. Ang mga bigay pangkasal na ito, pakikuha ninyo pabalik. Nagpahayag na ng formal na panliligaw ang aming CEO. Akala mo ba ay pwede mo lang itong tanggihan? Yamang nagpahayag na ng panliligaw ang aming CEO. Kung gayon, hindi ito titigil hanggang sa maipadala ang lahat ng siyam na yugto ng mga bigay pangkasal. Ano? Ginoo, tama ba ito? Wala namang mali dito. Karapatan mong tumanggi. Pero ang pag-aalok nito ay karapatan ng aming CEO. Sana'y gamitin mo ang panahong ito upang pag-isipang mabuti, upang pumili sa pagitan ng CEO ng aming kumpanya, ang Stellar Capital o ng manggagawang dayuhan mong iyon. Bago pa man maipadala ang lahat ng siyam na handog sa kasal, sana'y magawa mong piliin ng tamang desisyon. Ako. natakot lang ang pamangkin ko. Medyo magulo pa ang isip niya ngayon. Oo, tama. Ang aking anak ay tiyak na pag-iisipang mabuti ito. Talaga nga, ang aming tao-tao kapag dumating ang panahon ay tiyak na pipili ng tama. CEO, umalis na tayo. Ay sabi ng doktor hindi naman nakamamatay ang kalagayan ni Aotian, pero malubha ang pinsala sa ibabang bahagi ng katawan niya. Kahit na gumaling man ito, maaari pa rin siyang mawalan ng kakayahang magkaanak.
Oh, Pumunta ka, hanapin mo ang pinakamahusay na urologist para gamutin si Aotian. gagawin talaga namin yun. Isa pa. Personal na pupunta ako sa Zhongxing Capital para humingi ng paumanhin sa presidente ng Zhongxing. Ano? Siya ang nagpahina kay Aotian. Ang pamilyang Su natin ang hihingi ng paumanhin sa kanya. Ang grupo Su natin ay nangangailangan ng malaking halaga ng pondo. Kailangan pa rin natin ang tulong ng Zhongxing Capital. Tungkol naman sa paghihiganti kay Aotian, marami pang panahon para diyan. Naiintindihan ko. At nalaman ko na ang serya ng mga pangyayaring ito ay may kinalaman sa lalaking nagngangalang Ouyang Chen, isang manggagawang dayuhan. Ipabantayan siyang mabuti. Sige, kuya. Mauna ka na. Sana masarap ang pagkain mo. Ouyang Chen, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung Eternal Heart Necklace na iyon, ikaw ba talaga ang nagbigay niyan sa akin? Nagsisinungaling ka pa rin. Ang CEO ng Zhongxing Capital ay aminado na mismo. Yung kuwintas na iyon ay regalo pala mula sa kanya. Anong gagawin ko? Hindi ko pa siya maipaliwanag ng malinaw. Tao-tao. Sa totoo lang, yung bigay pamanang iyon. Talagang ipinadala ko iyon. Maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Talagang hindi kita niloloko. Ouyang Chen, dahil ba isang manggagawang dayuhan ka lang? Natatakot kang hamakin ka ng mga magulang ko at hindi pumayag na pakasalan kita? Kaya ka nagsisinungaling? Hindi ba? Makinig ka sa akin? Pwede kang mahirap, pero hindi dapat mahina ang iyong diwa. Tao-tao? Ako? Sa tingin ko dapat ay higit kang magtiwala sa akin. Kahit wala ka ngayon, naniniwala ako sa pamamagitan ng sipag. Magtatagumpay ka rin, at iyong bibigyan mo kami ng magandang kinabukasan. Siyempre, ako, si Ye Tao Tao, ay hindi isang taong mapagpaimbabaw. Talagang hindi ako magpapakasal sa CEO ng Zhongxing Capital. Kung sakaling malaman ang tunay kong pagkatao at malaman mong ako pala ang CEO ng Zhongxing, hindi ba't ibig sabihin, ikaw ang sumira sa pangako mo? Dahil pinili kita, mananatili ako sa iyo magpakailanman, sa ginhawa at sa hirap, sa yaman o sa karalitaan. Hindi kita iiwan. Si? Tao-tao? Hindi kita bibiguin. Tao-tao. Woo! Anong pagkakataon? Halika rito! Sabay tayong umupo! Hoy, Tao-Tao! Narinig ko na nag-away ka sa binatang iyon mula sa pamilyang Su at nakahanap ka ng tagabuhat ng mga ladrilyo sa konstruksyon ng matandang kawawang talunan? Oo, ako ay. Pinutol na ang kasunduan sa pamilyang Su. Pinili ko. Ang isang taong magiging responsable sa akin habang buhay. Totoo pala ang chismis. Hoy, ito ba? Ang taong ito ba? Ako nga ang kawawang talunang sinasabi mo, ang nagbubuhat ng mga ladrilyo sa konstruksyon. Ha ha ha! Ay, pasensya na. Hindi kita napansin. Pero kakaiba naman, di ba? Maraming manliligaw si Tao-Tao. Bakit ikaw pa ang napili niya? Baka naman gusto ka niya dahil matanda ka na. Wah! Hoy, tikman mo ito! Ito ang kanilang bagong produkto, ngayon! Tao-Tao, ang bait-bait mo talaga sa akin. Hinay-hinay lang. Tao-Tao, sabihin mo sa akin, anong nangyayari sa inyo ni Ouyang Chen? Sabihin mo na. Sabi ni Ouyang Chen, pananagutan niya ako. At naniniwala ka sa kanya? Hindi, Tao-Tao. Naiintindihan ko na tinanggihan mo si Su Aotian. Iyon ay isang bagay. Pero paano mo naman matatanggihan ang CEO ng Stellar Group? Hoy, teka! Ang pakakasal sa CEO ng Stellar Group ay isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Sigurado ka bang si Ouyang Chen ang pipiliin mo, yung construction worker? Ano naman kung siya ang CEO ng Star Group? Wala akong pakialam. Kung gusto mo siya ng sobra, bakit hindi mo siya pakasalan? Sana kaya ko, pero malamang siya ay hindi man lang lilingon sa akin. Oy. Tao-Tao, sabihin mo sa akin, hindi naman ako masyadong pangit kumpara sa iyo. Mas mahaba pa ang mga binti ko kaysa sa iyo. Kaya bakit kaya ang CEO ng Star Group ay ayaw lang sa akin? Ikaw pwede mong sundan siya mismo. Pero magkaibigan tayo. Hindi tama yon. Imposible, huwa-huwa. Seryoso ka? Di sundan mo siya. Kahit ano. Ayaw ko talaga sa CEO ng Star Group. Talaga? Siyempre, kung magtagumpay ka, hindi lang makukuha mo ang gusto mo, kundi pati ako ay makakalaya din sa nakakahiyang sitwasyon na ito. Well, dahil determinado ka na kay Ouyang Chen na yon, ako na ang bahala sa CEO ng Star Group na to para sa'yo.
determinado akong mapasunod siya. Sige, gawin mo. Pare, ang CEO ng Star Group na to ang kapal ng mukha. Dumating ako para humingi ng tawad ng personal at ayaw pa niya akong makita. Kailangan nating tiisin ito. Paano naman ang paghihiganti ni Aotian? Ito ang Tiger Gang, ang contact info ni Biao. Ikaw ang makipag-ugnayan sa kanya. Ito na, ang sabi-sabi, malakas ang impluensya. Ang Tiger Gang na may global reach. Ang bagay na ito, dapat ikaw mismo ang humawak nito. Kailangan nating makuha si Ouyang Chen. Patayin siya. Hoy, walang problema. Ang pinuno ng pangulo ng grupong Zhongxing. Saang building ba talaga? Hoy, kumusta? Gusto kong magtanong, ang presidente ng Zhongxing Capital, saang building siya nakatira? Ikaw, hindi ba ikaw ang matalik na kaibigan ni Tao Tao? Mista. Hoy, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa construction site ka nagtatrabaho? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Dito ako nakatira. Nandito ako para magpinta ng mga pader. Kailangan ko nang umalis. Oy, sandali lang. Ano pa bang gusto mo? Mukhang alam na alam mo ang lugar na to ah. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saang building nakatira ang CEO ng Zhongxing Group? Siyempre alam ko kung saan ako nakatira. Paano ko hindi malalaman? Eh di sabihin mo, nasa ang building siya. Hoy, teka muna. Bakit ko sasabihin sa'yo? Privacy yan ng residente. Hindi mo ba naiintindihan? Oh, sige na. Pakisuyo na lang. Sabihin mo na. I-treat kita ng dinner. Deal? Ah? Hoy, nagtatanong-tanong ka ng ganito para malaman ang address ng CEO ng Zhongxing Capital. Huwag mong sabihin. May gusto ka sa kanya? Wala kang pakialam. Sabihin ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, nanloloko ka lang sa sarili mo. Ang CEO ng Zhongxing Capital, hindi magkakagusto sa katulad mo. Ano? Kung ang isang palaka na katulad mo ay makakakuha ng gansa, bakit ako hindi? Bukod pa riyan, ang CEO ng Zhongxing Capital Group, bakit hindi niya ako magustuhan? Mukhang ayaw mong sabihin ko sa'yo tungkol sa CEO ng Zhongxing Capital. Hoy, syempre gusto ko. Gawan mo ako ng pabor, sabihin mo na lang sa akin. Ilibre kita ng mamahaling pagkain. Deal? Paulit-ulit na gumagawa ng gulo ang pamilya Su, at si Huahua ang pinakamatalik na kaibigan ni Tao Tao. Kapag mas naging magkakilala na tayo, kung may muling maghasik ng gulo, maaari niya akong agad na balitaan. Sakay ka. Saan tayo pupunta? Kumain, syempre, para hindi ka na makapag-atras mamaya. Bilisan mo. See ya? Hoy, sandali lang. May sarili akong kotse. Humawak kang mabuti. Ay, hoy. Sige, sabihin mo. Tungkol sa CEO ng Zhongxing Capital, ano ang alam mo? Ah, alam ko marami. Kaya, Aling Villa ang tinitirhan ng CEO ng Zhongxing Capital? Numero 8. Gaano siya kataas? 181 sentimetro. At ang kanyang timbang? 72 kilo noong bata pa siya. Medyo tumaba na siya ngayon. 80 kilo. Parang totoo ang pagkakasabi mo. Kaya, ano ang itsura niya? Siya ay gwapo at kaakit-akit na may kahanga-hangang presensya. At ang kanyang personalidad? Ang kanyang personalidad, medyo pabigla-bigla siya noong kabataan niya. Pero ngayon, mas banayad at kalmado na siya. Ang detalye. Totoo ba? O hindi? Siyempre, totoo. Kaya, totoo man o hindi, gusto ko pa ring pakinggan. Hehe. Gusto kang makita ng aming amo, ikaw at ang kasintahan mo. Sumama ka sa amin. Hoy pare, huwag kang magkamali. Hindi niya ako kasintahan. Kung may problema kayo sa isa't isa, huwag mo akong isali. Tigilan mo ang pag-aatubili. Umalis ka na kapag inutusan ka. Hindi pumipili ang kutsilyo ko. Sino kayo? Ang tapang ninyong magpadala ng tao sa liwanag ng araw? Ang pamilya? Ye? Ba? O ang pamilya? Su, huwag na. Titingnan namin ito sa aming sarili. Sige, sasama ako sa inyo. Matalino ang desisyon mo. Dalhin ninyo siya. Bilis, bilis. Lahat, huwag gumalaw. Biao. Si Ouyang Chen at ang kanyang kasintahan. Nadala na namin silang dalawa. Ha, kailan pa nangyari yon? Isang construction worker, isang gwapong lalaki, ay sikat na sikat sa mga babae? Ha ha ha.
Sa 4 na pinakamagandang babae sa Haicheng City. 2 tao. Ang nobya mo? Ha ha ha. Ginoo, mali ang pagkakaintindi mo. Talagang hindi ako ang nobya niya. Pakiusap, hayaan mo na akong umalis. Huwag kang magmadali, binibining wawa. Pagkatapos kong asikasuhin si Uyang Chen, maaari kang sumama sa amin para gumawa ng ilang short video. Pangako namin, hindi kami magsasalita. Pagkatapos, natural na pakakawalan ka namin. Ha ha ha. Oh, tama. Matanda. Di ba't ang tapang-tapang mo? Ngayon, nasa kamay mo na ako. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa'yo? Dapat mong sampalin ang sarili mo ng 100 beses. At aminin mong nagkamali ka sa bawat sampal. Pagkatapos, dalhin mo rito ang lahat ng tauhan mo at magpakumbaba kayo sa Public Security Bureau. Gago ka. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang tanong ko, ano ang asterisk gagawin ko asterisk sa'yo? Binata, mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Iyon na halos ang tanging paraan mo. Ha ha ha. Sige, mukhang hindi ka titigil. Hanggang sa huli. Tingnan natin kung gaano katagal. Magtatagal yung pagmamataas mo. Mga tao, opo. Kunin ang chainsaw. Putulin ang kamay niya. Tingnan natin kung magiging mayabang pa siya pagkatapos. Opo, Kuya Biao. Ay, ikaw ang gumagawa nito. Maaari kang makapatay ng tao. Ay, kayong mga lalaki, nasa ilalim ng lupa kayo siguro para sa pera. Kaya bibigyan ko kayo ng pera. Palayain nyo kami? Sige? Ha ha ha. Binibining wawa. Masyado kang naive. Sinusuhulan mo kami ng pera. Huwag mong sabihin na ang pamilya mo ay mas mayaman kaysa sa pinakamayamang pamilya. Ha ha ha. Kaya ang pamilya, supala. Huwag kang mag-alala. Ang mga masasamang ito, kaya ko silang harapin. Oh. Ha ha, mister. Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Sige. Mister, huwag kang kikilos. Ang mga bala sa baril ko ay walang mata. Tiyak na hindi ako tatamaan ng mga bala mo. Anong tinitingnan mo? Huliin siya. Naku, dinulat mo ako. Ginoong Uyang, hindi na ako uulit. Naway maawa kayo sa akin. Ginoong Uyang. Kung ngayong gabi, ako ang nagmamakaawa ng buhay dito, palalayasin mo ba ako? Ako. Kung hindi mo ako palalayasin, bakit mo isipin na palalayasin kita? Ginoong Uyang, naway maawa kayo. Huwag ninyo akong patayin. Ginoong Uyang. Nahuli po ako. Parusahan niyo po ako ayon sa inyong kagustuhan. Ang pamilya Su ang may kasalanan nito. Wala itong kinalaman sa'yo. Ah, paano mo ako nakita? Sa lokasyon ng phone mo, may kakaibang aktibidad. May masamang kutob ako. Kaya, dinala ko ang ilang tao. Ay, Ah, ganun ba? ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Itapon ang lahat ng bangkay. Tungkol naman sa mga nakaligtas, ipadala silang lahat sa mental hospital. Eh ang pamilya Su? Hindi natin sila pwedeng palampasin. Huwag magmadali. Ayaw nating magbigay ng babala. Kapag nakuha mo na ang controlling shares ng Su Group, saka natin sila babarilin ng malaki. Naiintindihan ko. At sino naman itong binibini? Muntik ko na siyang makalimutan. Siya ang matalik na kaibigan ni Tao Tao. Ano ang gagawin natin sa kanya? Dalhin muna natin siya pabalik. Huwa, gising na. Gising ka na. Huwa. Huwa, sige na, gising ka na. Mabuti na gising ka rin. Ano?
Nawawala ka ba sa sarili mo? Ikaw ang baliw! Napakalapit mo sa akin. May gagawin kang masama? Ako. Hoy, hindi ba tayo? May gustong pumatay sa atin. Ha? Nasaan tayo? Nasa langit ba tayo? Hindi tayo patay, di ba? Ito ang Bishui Manor, Villa number 8. Bishui Manor, Villa number 8. Stellar Capital Group, ang tahanan ng CEO. Oh, Bakit tayo nandito? Huwag mong sabihin na ang CEO ng Stellar Capital ang nagligtas sa atin. kung ganoon ang pag-iisip mo, hindi ka mali. Isang biyaya na nakubli. Hindi ko inakala na ang CEO ng Stellar Capital ang sasaklolo sa atin. Napakaswerte ko. Pero bakit naman kailangang mag-abala ang CEO ng Stellar Capital para iligtas tayo? Baka ng Stellar Capital biglang naisip na ang lalaking nagpipintura sa kanyang mga pader sa bahay ay nakidnap. Kaya sa galit, iniligtas niya ako. Oo, tama ka. Pagkatapos ng lahat, sa restaurant, maraming tao ang nakakita sa atin. Ganoon ba? Miss Huahua, gising ka na. Salamat sa Pangulo mo sa pagligtas sa akin. Nais ko sanang malaman kung may oras ang Pangulo mo. Nais kong magpasalamat sa kanya ng personal. Paumanhin po, pero ang pangulo namin ay nagpahinga na para sa gabi. Sige. Babalik na lang ako sa ibang araw para magpasalamat sa kanya ng personal. Siyang nga pala, tungkol naman sa nangyari ngayong araw, ikagagalak namin kung panatilihin mong lihim iyon. Huwag kang mag-alala, Miss C. Mamamatay muna ako bago ko sabihin kanino man. Hindi na namin kayo aabalahin pa. Aalis na kami ngayon. Tara na, Lolo. Ha? Hoy, bakit ka ba nagpapakatanga? Hindi ka ba sasama sa akin? Huwag mong sabihin na dito ka na lang titira kasama nila. Akala mo ba bahay mo na ito? Tara na, umalis na tayo. Pero ito ang tahanan ko. Mga tanga. Kayong lahat ay mga tanga. Matanda na si Biaoge. At sasabihin mo sa akin na hindi ninyo siya mahanap. Sir, sa restaurant na iyon huling nakita, si Biaoge. Dinala niya sina Ouyang Chen at ang iba pa. Pero pagkatapos, bigla na lang nawala siya ng parang bula. Marami akong tao na naghanap. Wala pa rin kaming nahanap na bakas niya. Sa palagay mo ba, habang hinahawakan si Ouyang Chen, may nangyari sa kanya? Imposible. Desperadong kriminal si Biao. May dala siyang armas. Imposibleng natalo siya sa isang manggagawa lang. Di sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari? Mag-imbestiga ka pa. Pumunta ka mismo sa Tiger Gang. At kumuha ka ng malinaw na sagot para sa akin. Si Pope, amo. Tingnan mo naman ang sarili mo. Magiging ama ka na sa 9 na buwan. Magiging ama ka na sa 9 na buwan. Pwede bang pahupain mo ng kaunti? Tigilan mo na ang paghahanap ng away. Kung may mangyari sa'yo, ano na ang gagawin namin sa sanggol? Sige, mula ngayon, susubukan kong pahupain. Oo nga pala. Buntis na ako ngayon. Hindi ba dapat magkita na tayo ng mga magulang? Hindi pa tamang panahon. Kailan pa ba ang tamang panahon? Sinusubukan pa siya ng lola ko hanggang ngayon. Bukod pa riyan, kailangan pa nating tulungan ang pamilya Ye na umasenso. Ang ating mga pinagmulan, masyadong magkaiba. Gusto kong maghintay hanggang ang ating mga pamilya ay mas pantay-pantay na. Naku, hindi naman ako nag-aalala na mahirap ka. Hayaan mo na, marami namang problema ang pamilya ko ngayon. Pagdating ng panahon, susubukan kong kausapin muna ang mga magulang ko. Tapos pupunta tayo sa pamilya mo. Sige, ikaw ang bahala. Hoy, tao-tao. Tao-tao, bakit kasama mo pa rin itong gwapong lalaki? Tama iyan, tao-tao. Kung malaman ng CEO ng Zhongxing Capital ang nangyari, ano ang gagawin mo? Nanay, tatay, hindi ako magpapakasal sa CEO ng Zhongxing Capital na iyon. Pero tao-tao, siya kasi. Pakiusap, bumalik kayo at sabihin kay Lolo, huwag nang galawin ang 70 milyon mula sa Zhongxing Capital. Pagdating ng panahon, ibabalik ko iyan ng buo. Hindi pwedeng ganoon, tao-tao. Paano naman ang pondo ng pamilya natin? Ang pondo ng pamilya natin, pagdating ng panahon, ako na ang bubuo ng paraan. Walang duda sa pagkatao ni Tao Tao. Ang pagpasa sa pagsusulit ay isang bagay na darating din. Ang problema lang, ang pagtulong sa pamilya Ye na umangat ang estado ay medyo nakakalito.
Mayroon ba tayong mga proyektong kumikita kamakailan? Ang aming Jongsing Capital ay talagang maraming proyektong kumikita. Pero baka hindi tanggapin ni Binibining Ye ang tulong. Paano kaya? Kung nang hindi niya nalalaman, maghanap tayo ng third party na makikipagtulungan sa kanya? Sa ganoong paraan, siguro naman, hindi siya tatanggi. Magandang ideya iyan. Pero sino kaya ang dapat nating kunin para maging third party? Ang ikatlong partidong ito ay dapat na may kakayahan at mapagkakatiwalaan. Pinakamahalaga, dapat ay may magandang relasyon sila sa pamilya Ye. Mahirap na desisyon yan. Ginoo, narito na po si Binibining Huahua. Sabi niya, gusto raw niyang personal na magpasalamat dahil iniligtas mo ang buhay niya. Wawa. 4. Kung gayon, ang perpektong kandidato ay biglang lumitaw na. Pakiusap, ipasok mo siya. Opo, Ginoo. Ginoo, narito na po si Binibining Huahua. Tuloy ka. Ang CEO ng Zhongxing ay may ganoon palang nakakaakit na boses. Ginoo, salamat po sa pagligtas sa akin. Dumating ako rito ngayon ng espesipiko para magpasalamat sa inyo. Ano? Binibining Huahua, pinahahalagahan ko ang iyong damdamin. Ginoo, hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihan ninyo. Iniisip ko kung tayo kaya ay may pagkakataong maging magkaibigan. Binibining Huahua, magkaibigan na tayo. Talaga po, Ginoo. Magkaibigan na ba talaga tayo? Siyempre, Binibining Huahua, narinig ko na magkaibigan din kayo ni Tao Tao. Oh, matalik kaming magkaibigan. Besties? Di maganda yung termino. Kung besties kayo, siguradong magkakilalang mabuti. Ano kaya ang ugali ni Miss Tao Tao sa pribado? Napakabait na tao si Tao Tao. Matapat at mabait siya, masigla at desidido, at naninindigan siya sa kanyang prinsipyo. Para sa akin, tagapagturo at kaibigan ko siya. Kaya di lang kayong kaibigan sa ginhawa. Di ako nabigo ni Tao Tao. Ngayon, mas lalo akong naniniwala na tama ang paghingi ko ng kamay sa pamilyang Ye. Pero gaya ng alam mo, galing ako sa disenteng pamilya. Para maiwasan ang chismis pag napangasawa ko si Tao Tao na pagpasyahan ko, natulungan ang pamilyang Ye na mapabuti ang kanilang kalagayan. Ginoo, napakamaalalahanin ninyo. Lagi ninyong iniisip ang kapakanan ni Tao Tao. Nakakainis talaga. Pero di ko maintindihan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahil si Tao Tao ayaw tanggapin ang tulong mula sa Zhongxing Capital, gusto ko sanang hilingin sa inyo, Binibining Huahua, ng pabor. Anong maitutulong ko sa iyo? Narinig ko na ang pamilya mo, ang mga Hua, ay nasa negosyo ng real estate. Tama. Kaya gusto kong magtayo ka ng bagong kumpanya. Ako ang magiging silent backer. Mula noon, patuloy kitang bibigyan ng mga proyekto. Pero, may isa akong kondisyon. Dapat mong isama si Tao Tao sa proyektong ito at kalahati ng lahat ng perang kikitain mo ay mapupunta sa kanya. Sir, sigurado po ba kayong hindi kayo nagkakamali? Sa tingin mo ba, nagbibiro ako sa'yo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Parang hindi ako makapaniwala na may ganito kaswerteng bagay na mangyayari sa akin. Kung si Miss Huahua ay ayaw, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Gusto ko. Para sa amin, ang ganitong bagay ay parang hindi inaasahang kayamanan na. Paano ko ito tatanggihan? Mabuti. Kapag naitatag na ang bagong kumpanya mo, ililipat ko ang unang pondo sa account nito. Pagkatapos, gagamitin mo ang perang iyon para bilhin ang lahat ng bakanting lupa sa palibot ng Beishangtang, lahat ng 300 ektarya. Beishangtang? Hindi ba't lupang tiwangwang lang iyon? Dati, hindi na magtatagal. Ang ibig mong sabihin ay, Plano ng lungsod na paunlarin iyon. naiintindihan ko. Nandyan ang calling card ko sa mesa. Kung may emergency mamaya, pwedeng mong tawagan ang numero na nandoon para makontak ako. Sir, sa totoo lang, birthday ko ngayon. Nagtataka lang ako kung libre ka ba mamayang gabi para dumalo sa birthday party ko. Mainit na kayong tatanggapin ng aming pamilyang Hua. Kung may oras ako, pupunta ako. Sige, aalis na muna ako. Ilo? Tito, tungkol sa sinabi ng mga magulang ko, huwag mo sanang damdamin. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, at gagawin ko ang lahat para mapapayag sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman dinala sa puso. Oh, siya nga pala. Mamayang gabi, birthday banquet ni Huahua. Sumama ka sa akin, ha? Sige, susunduin na kita ngayon. Anak, ang CEO ng Zhongxing Capital ang tinutukoy mo. Pupunta ba siya? Tatay, hindi ko rin sigurado.
Pero, inimbita ko na siya. Hindi ko alam kung magagawa niyang sa gitna ng abalang schedule niya ay maglaan ng oras para pumunta. Maghintay tayo ng kaunti. Ang CEO ng Zhongxing Capital, pero siya ang VIP na bisita ng pamilya natin. Hindi tayo dapat magkaroon ng anumang kapabayaan o kawalang-galang. Hindi ba si Tao Tao yon? Paano siya sumasakay ng electric bike? Tatay, yung lalaking nakasakay sa electric bike si Ouyang Chen, ang construction worker. Walang ingat. Hoy, sa'yo ba yung electric bike? Alisin mo yan agad. Dito ka ba nagpa-park? Hindi. Saan pa ba ako dapat pumarada? Sa eskinita doon, sa tabi ng basurahan. Doon mo iparada. Malapit nang dumating ang isang malaking tao sa pamilya natin. Kung iiwan mo yan sa pintuan, mapapahiya ang pamilya natin. Tay, anong kalokohan yung sinasabi mo? Pamilya tayong lahat dito. Hindi na kailangan ng mga formalidad na yan. Tao-tao, Ginoo. Diyan mo na lang iwan ang electric scooter. Hindi na kailangang ilipat. Magsisimula na ang handaan. Pasok na tayo. Punta tayo doon. Binibining Hua, binibining Hua, binibining Hua. Ginoo, magsisimula na ba tayo? Mukhang, yung malaking tao ngayong araw ay walang oras na pumunta. Narito na ang VIP. Ito ang pinuno ng Tigre Gang. Oh, Kaya ang hinihintay ng pamilya Hua, si Sir Hu ba? Oh, Sir Hu, ang pagdating nyo ngayon sa aming munting tahanan ay isang karangalan. may handaan dito? Sir Hu, ngayon ay kaarawan ng anak kong babae, Jugatin A. Kaya nag-imbita ako ng ilang mga kaibigan at kamag-anak para mag-inuman. Sige, kumuha ka ng isang bote ng magandang alak. Aasa tayo kay Sir Hu. Mga kasama, ngayon, kung may kulang man sa aming pagtanggap, patawarin ninyo kami. Ang pagdating ni Sir Hu ngayong araw ay isang malaking karangalan. Isang bihirang panauhin talaga. Ako mismo ang magtataas ng baso para sa iyo. Hindi ako umiinom ng alak na ibinuhos ng lalaki. Ikaw, halika, buhusan mo ako ng alak. Nawawala ang kapatid kong si Abiao. Binibining Hua. Narito ako para sabihin mo sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Ikaw, kapatid mo? Tama. Hindi ko siya kilala. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang huling pagkakataong nakita ang kapatid ko ay kasama kanya, Binibining Hua. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, Binibining Hua, hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hindi na ako magiging magalang sa pamilya Hua. Naku, Hua, isip-isipin mong mabuti. Nakita mo ba ang kapatid ni Huge? Kung may alam ka man, sabihin mo agad kay Huge. Talagang hindi ko nakita ang kapatid ni Huge. Kung ayaw sa pares, ipapares pa rin. Sinabi ko kanina na lumapit ka at magbuhos ng alak para sa akin. Hindi mo ba ako narinig? Huge, pakiusap, huwag kang magalit. Pag-usapan natin ito. Ngayon, si Binibining Ye dito ay aming pinagpipitagan ng panauhin. Hindi angkop na siya ang magbuhos ng inumin mo. Ako na lang kaya? Ano sa palagay mo ang iyong sarili? Ni hindi ka karapat-dapat magpakitab ng sapatos ko. Kung gagawin mo akong malungkot ngayon, ang buong pamilya Hua ay magkakaproblema. Ngayon, bibigyan kita ng 3 minuto para ayusin ang iyong kwento. At sabihin mo sa akin ng tapat kung nasaan ang kapatid ko. At ikaw, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumapit ka rito at buhusan mo ako ng alak. Ako ang magbubuhos sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha para mang-pressure sa babae ko na buhusan ka ng alak?
Ay naku, wala na tayo. Yung manggagawang iyon ay may lakas pa ng loob na saktan ang isang miyembro ng Meng Huhui. Ngayon, isinama na niya tayong lahat sa problema niya. Bata, malaki na ang problema mo ngayon. Alam mo ba kung sino ako? Kasapi ako ng Meng Huhui. Ano naman? Amo. Sige, kunin mo ang mga tao rito. Opo, amo. Hello, Presidente. Nasaan ka? Nasa bahay ng pamilya Hua ako. May hinaharap na mga gulo. Paano nangahas ang mga walang alam na hamak na bastusin ka, Presidente? Presidente, maghintay ka lang. Padadalhan kita agad ng mga tao para asikasuhin ito. Gago ka. Hintayin mo lang. Ang mga kapatid ko sa Meng Huhui ay darating na anumang minuto. Patay ka. Ay naku, tapos na tayo. Wala na. At kayong lahat, wala sa inyo ang makakatakas. Oy, mister. Ang lalaking ito ay may napaka-komplikadong background. Hindi natin siya kayang harapin. Paano kung magtago muna tayo? Tatakas, walang ganoon. Kung susubukan ninyong tumakas, wala sa inyo ang mabubuhay. Ang mga kapatid ko mula sa Tiger Gang ay nasa lahat ng sulok ng mundo. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Tiger Gang! Tiger Gang! Paulit-ulit mo lang ang sinasabi. Hindi ka ba naiinis sa sarili mo? Naku, umalis na tayo dito. Bilisan natin. Miss Yi, pwede kang umalis, pero siya hindi. Kapag dumating ang Tiger Gang, ang aming pamilyang Hua ay magkakaproblema. Huwag kang mag-alala. Ang ilang mga hampas lupa ay hindi sapat para patakbuhin ako nang nakayuko ang buntot. Talaga namang, hindi ka titigil hanggat hindi ka nasa bingit ng kamatayan. Sana. Kapag dumating ang Tiger Gang, kaya mo pa ring magpakatapang. Huwag mong sangkot ang aming pamilya. Tatay, nakipaglaban lang si Mister kay Kuya Tiger para iligtas kami ni Tao Tao. Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya? Tumahimik ka. Ito ay may kinalaman sa kapalaran ng aming pamilyang Hua. Pag-isipan mong mabuti. Nakita mo na ba ang kapatid ni Kuya Tiger kahit saan? Kung mayroon kang impormasyon, sabihin mo agad kay Kuya Tiger. Huwag mong idulot ang kapahamakan sa aming pamilyang Hua. May tumulong po sa pamilya Hua. Paano nangyari nakakapadala ko lang sa CEO ng Zhongxing Capital ng mensahe at tumunog na ang telepono ni Ouyang Chen? Posible bang si Ouyang Chen ang CEO ng Zhongxing Capital? Hindi pwede. Talagang imposible. Sino ang nanuntok sa boss namin? Hoy, Tul. Di ba ngang yabang-yabang mo kanina? Nasaan na yung angas mo ngayon? Ngayon, di ka na nga makapagsalita. Akala ko may tunay kang kaya. Ang totoo, puro tambay lang pala ang dinala mo. Probinsyano ka, nagmamagaling ka pa? Mga bata, patayin nyo yan. Tigil. Ang lalaking ito, siya kaya ay isang taong inupahan ni Ouyang Chen para tulungan siya. Isang manggagawang dayuhan. Anong klaseng importanteng tao ang mahahanap niya? Sa ba? Saan galing ang asong kalye na ito? Ang lakas ng loob mong makialam sa mga gawain ng aking Tiger Gang. Ikaw, ang katulad mo ay hindi karapat-dapat malaman kung sino ako. Kaya hayaan mo ang aking mga tauhan ang magsabi sa iyo. Lahat pumasok kayo rito. Li Jin. Opo, opo. Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang. Walang dapat gumalaw. Sino man ang gumalaw barilin sa lugar. Tama. Arestuhin ang lahat ng mga gulo rito, dalhin silang lahat. Hindi. Kasama ako sa Tiger Gang. Hindi mo ako maaaring arestuhin. Sino ka ba? Kung maglakas loob kang gumalaw, isasama rin kita. Dalhin silang lahat palayo. Tumayo ka. Umalis ka.
Umalis ka. Magmadali ka. G, Oyang, go. Kanina, yung mga sundalo ng Special Ops, ikaw ang tumawag sa kanila? No, no. Nangako ako sa matandang babae na huwag ibunyag ang aking pagkatao. Ay, nakakahiya naman. Ay, yung espesyal na ahente. Seryoso. Kailangan ba niyang titigan ako? Ay, sa totoo lang. Alam mo, Ay, ang totoo, ang mga taong iyon ay hindi tinawag dito ni Ginoong Ouyang. Tapos, sino sila? Ang mga tao mula sa aking Tiger Gang ay napakalakas ng dating. Gusto nilang makipag-away, basagin ang mga gamit, at kahit na walang respeto kay tao-tao. Nakita kong sumasama ang sitwasyon, kaya nag-text ako sa punong ehekutibo ng Star Capital. Nagpadala ako ng text sa kanya. Kaya, ang mga taong iyon, ang punong ehekutibo ng Star Capital humingi ng mga pabor para ipadala sila. Huwa-huwa! Sinasabi mo ba, yung espesyal na puwersang unit kanina ay tinawag dito ng punong ehekutibo ng Star Capital? Kaya, nang umalis yung opisyal kanina, siya ay nagbigay ng pagpupugay kay Binibining Wawa. Siyempre, ang mga taong ito, kung si Ouyang Chen ang tumawag sa kanila, hindi siya maghahanap buhay sa pagbubuhat ng mga bricks sa construction site. Pero ikaw, walang kwentang tagabuhat ng bricks, ay talagang walang ingat. Ngayon, kung ang anak kong babae ay hindi tumawag sa punong ehekutibo ng Star Capital, ang pamilya namin ay masisira dahil sa iyo. paano mo nalaman na hindi ko kayang ayusin? Ayusin? Ikaw? Tao-tao. Lalabas ako para sagutin ang tawag. Itong si Ouyang Chen ay puro kalokohan ang sinasabi. Halatang hindi mapagkakatiwalaan. Pero ang CEO ng Zhongxing Asset ay may tunay na nararamdaman para sa iyo. Iminumungkahi kong pag-isipan mo ulit. Tito Hua, si Ouyang Chen ay maaaring hindi perpekto, pero siya ang pinakamabuti para sa akin. Kaya Tito, pakiusap, huwag mo nang ulitin ang mga sinasabi mo. Sige tatay, tama na yan. Sa huli, ito ay sariling desisyon ni Tao Tao. Tao Tao, samahan mo ako sa CR para mag-ayos ng makeup. Tao Tao, may napaka-importanteng bagay akong sasabihin sa'yo. Ano? Bakit bigla kang ganyan kaseryoso? Ang sasabihin ko sa'yo ay isang bagay na ay makakatulong sa parehong negosyo ng pamilyang Hua at Ye. Puro benepisyo, walang kahit anong panganib. May insider information ng aming pamilyang Hua. Plano naming magtayo ng bagong kumpanya. Tao-tao, dapat sumali ka rin dito. Pagdating ng panahon, para sa pamilyang Ye mo, bibigyan namin kayo ng kalahati ng shares. Hoy, hindi ba't alam mo namang ang aming pamilyang Ye ay may sirang capital chain? Abala kami ngayon sa pagliligtas sa sarili namin. Paano kami makakapag-invest sa bagong venture nyo? Hindi kailangan ng investment. Itong bagong kumpanya namin ay may malaking pinunong tagapondo sa likod. Ang kailangan lang naming gawin ay asikasuhin ang operations. Ganito kaganda? At higit pa riyan, naisip ko na ang pangalan para sa bagong kumpanya. Kukuha tayo ng isang karakter mula sa bawat pangalan natin. Tatawagin natin itong Tao Hua. Dahil hindi mo kailangang maglabas ng pera, hati na lang tayo sa mga kita 50-50. Ano sa tingin mo? Sinasabi mo makakakuha ako ng share ng kita nang hindi nag-i-invest? Kung napakaganda ng deal na ito, bakit hindi na lang kayong mga Hua ang gumawa? Bakit ako pa ang inaaya? Naku, ano ba? Dahil best friends tayo. Nagbabahagi tayo ng magandang kapalaran. Pero, hindi ko maiwasang maramdaman na medyo nalilito ako. Naku, wag na. Wala nang pero. Wag mong isipin ng masyado. Ang bagay na ito ay tapos na. Sina nga. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Kailangan ko nang umalis. Sige. President, Tungkol sa proyekto ng pamilya Ye, kumusta na ang progreso? maayos naman ang lahat. Tulad ng inyong inaasahan, napakagaling talaga ng estratehiya. Magaling? Yung 300 ektaryang lupang sa lugar ng Beisyangtang ay tapos na sa wakas. Pagod na ako.
Tingnan mo naman ang sarili mo. Nakakalungkot naman ang itsura mo. Mahalaga ang pagkikita ng pera, pero kailangan mo ring alagaan ang kalusugan mo. Okay lang talaga. Hindi ba't napagkasunduan natin? Ikaw ang mag-focus sa pagiging maganda, ako naman ang mag-focus sa pagkikita ng pera. Bukod pa riyan, ipinangako ko sa'yo na tutulungan kitang kumita ng malaki. Kung ganon, sa nakaraang buhay ko, siguro naging bayani ako para makilala ang isang napakagaling na kaibigan tulad mo. Kung naging bayani ka man o hindi ko alam. Pero baka ikaw ang naging bayani ng presidente ng Stellar Capital. Ano ang ibig mong sabihin? Halo? Ano? Magtatayo sila ng malaking stadium sa Beixiangtang. Ang unang round ng pamumuhunan ay $100 milyong. Tao-tao, may magandang balita. Ang bagong kumpanya natin, ang unang investment ay agad nagbayad. Kumikita na tayo agad-agad. Malaking pera. Ang bilis? Sabi ko sa'yo may insider info tayo syempre. Hindi lang yan salita. Talagang ang galing mo ay, oo nga, nitong mga huling araw. Sa bahay, masyado lang talagang busy. Baka wala akong oras mamaya para tumulong. Gusto kong pumunta si Ouyang Chen sa kumpanya para tumingin kung may maitutulong siya. Ano sa tingin mo? Itong matandang to, ano ba ang maitutulong niya? Sa tingin ko, naaawa lang kayo sa kanyang nagtatrabaho sa site. Masyadong mahirap ang pagbuhat ng bricks. Gusto mo siyang maghanap ng trabaho. Oh, sige na payag ka na, okay? Mahal kong kaibigan. Sige, para sa'yo. Titingnan ko kung may bagay para sa kanya. At hahanap ako para sa kanya habang ginagawa ko. Okay. Tapos na usapan. Aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan. Paalam. Sa tulong ng presidente ng Zhongxing Capital, ang pagkita ng pera ay parang kumain, napakadali, o hindi. Dapat ang Diyos ng yaman ay nagpapakain sa atin. Ginoo. Tinawag lang ng madam. Pinanggit niya ang misye. Ang pangatlong handog para sa kasal ay handa na. Ang pangatlong handog para sa kasal? Ang madam? Anong inihanda niya? Ang pangatlong handog para sa kasal ay $120 milyong Pink Star Diamond Ring. Pero ang intensyon ng madam ay inaasahan niya na direktang mag-propose ka sa Miss Ye Tao-Tao. Pero ang madam, siya dati ay sinabi na, bago matapos ang siyam na handog para sa kasal, hindi ako pinapayagan magpakita? Tama? Ay report ko sa madam tungkol sa nangyari dati. Ang madam ay lubos na humanga sa karakter ng Miss Ye. Pinuri niya ito ng todo. Bukod pa, ang madam ay sabik na naghihintay sa pagkaroon ng apo sa lalong madaling panahon. Talaga? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Bilis, ayusin mo agad. Bukas, ako mag-propose sa tao-tao. President, maasahan mo. Lahat ay handa na. Ang pamilya Ye, nakausap din. Maliban lang sa hindi alam ng Miss Ye, lahat ng iba ay alam. Sana bukas ikaw makapagbigay ng sorpresa sa Miss Ye. Mabuti. Gaya ng inaasahan sa iyo. Wah! Tao-tao. Ang laki ng pagkakataon. Nandito ka rin para sa party? Oh. Ay, ako rin. Biglang naisipan lang ni Lolo ngayon. Pinilit niya akong pumunta. Tara na, sabay na tayong pumunta. Ay, anong nangyayari? Bakit nawala ng kuryente? Paumanhin sa inyong lahat. Nakatayo ako dito ngayon para mag-propose sa babaeng mahal ko. Sino kaya ang swerteng babae na papakasalan ngayon? Tangang babae. Ikaw ang swerteng babae. Siya na? Ouyang Chen, posible kayang ang presidente ng Zhongxing Capital ay ikaw? Oo, tao-tao. Dati, dahil sa ilang espesyal na dahilan, kailangan kong itago ang tunay kong pagkatao. Tungkol dito, sana maintindihan mo. Kung gayon, sa nakaraang buhay ko, siguro naman iniligtas ko ang sandaigdigan para makilala ka na napakabuting kaibigan, di ba?
Kung nailigtas mo man ang sandaigdigan o hindi, hindi ko alam. Pero malamang nailigtas mo ang presidente ng Zhongxing Capital. Kung gayon, ang financial backer sa likod ng Tauhua Group ay ikaw din? Tama. Alam ko. Alam kong hindi mo tatanggapin ang tulong ng Zhongxing Capital ng direkta. Kaya, nag-isip ako ng paraan. Tao. Ngayon, narito ako para tuparin ang pangako ko sa'yo. Para panagutan kayong dalawa ng ating anak, para gawin kang pinakamasayang babae sa buong mundo. Miss Ye, ito ay regalo para sa inyong engagement mula sa aming CEO. Ito rin ang ikatlong bigay kaya. Ang Pink Star Diamond Ring. Tao, pakasal ka na sa akin. Gusto ko,